Things I wish I knew before starting watercolor. Number 1 dyan na hindi natin kailangan ng 36 colors para mag-start yung watercolor journey natin. Basta may mga primary colors like red, yellow, blue, you can mix almost everything, pwera lang yung mga bright colors. Makakatulong din yung color theory para matuto tayo mag-mix at mas maganda yung value, hindi flat. Number 2 ay patuyuin muna natin yung layer bago tayo mag-add ng another. Syempre, yung beginner tayo, yung parang atat tayo. Kahit basa pa yan, magpapatong pa tayo ng color, pero nagiging muddy na. Lalo na kapag nag-a-add tayo ng mga complementary, kanya nag-add na tayo ng red, tapos a-add tayo ulit ng green. So, magiging muddy na brownie na yon. Pero kung ayun talagang gusto nyo i-achieve, pwede naman. And follow up doon sa number 2, ito yung pang 3, gumagamit ako ng blower para mabilis matuyo. Ang ginagawa ko dati, pumupunta muna ako sa ibang part, kunyari, tinapos ko na yung face, pupunta ako sa hair. And after nun, syempre matutuyo na kagad yun sa face, yun yung gagawin ko. O kaya minsan kapag hindi pa talaga tuyo, na tapos ko na kagad, yun, magagawa muna ako ng ibang bagay so matetengayan. Tapos yun, tuloy-tuloy na yung ibang bagay na ginagawa ko. Pero nung gumamit ako ng blower, instant, tuyo kagad. Number 4, water control. If you want ng bloom effects, damihan nyo yung water. Pero kung gusto nyo na mas precise, less yung water or dry brush. Ang habit ko pa, hinahawakan ko yung mismong brise. Kaya habang nagpipaint ako, basang-basa yung kamay ko. Though, pasmado din. And actually, nadadaan din to sa practice. So, parang yung title natin, I wish I knew. Super important ng number 5, ito yung paper. Nung simula, ang ginamit ko nun ay yung vellum board. Kasi from colored pencil, charcoal, to wet media, yung mga pinagtatry ko nun Halos itry ko na, hindi, tama. Tinry ko na talaga lahat. Halos lahat ng medium. Tinitigdan ko lang kung ano yung pinakamagugustuhan ko. Pero that time, kasi nga gumamit ako ng vellum board, hindi siya appropriate sa wet media. Kaya siya ng mga 2 to 3 layers, pero kapag nag-a-add na kayo, may gusto kayong gawin, gusto nyo pang dagdagan ng more contrast, saturation, color value, doon na kayo mabibwisit kasi naglilibag na. Naiipon na yung water sa iisang lugar. And if ever, kung papipilian ako kung good watercolor or good paper, ang pipiliin ko ay yung good paper. And don't get me wrong syempre mas maganda kung both yung quality ay maganda, yung pigment, at yung kayang isupport ng paper. Etong paper na ginagamit natin ay Dear Watercolor Paper 300 GSM. Available sa shop natin, Jeneline Santaga. Like this video, dear, if you want pa ng part 2. Keep creating, dear!